Ano kaya ang mangyayari kung ang paraan ng pagtulog mo ngayong gabi ay maaaring maging sanhi ng stroke bago ka magising bukas? Hindi ito basta dramatic na tanong lang. May siyensya ito. May mga bagong studies ngayon na nagpapakita na halos isa sa tatlong stroke ay nangyayari habang natutulog ka o kaya naman sa loob ng ilang oras pagkatapos mong magising. Hindi ito dahil sa stress, hindi rin dahil sa cholesterol o dahil nakalimutan mong uminom ng gamot. Sa maraming kaso, ang tunay na dahilan ay nakatago sa isang bagay na hindi mo alam, ang iyong sleep position. Noong nakaraang buwan lang, may nakita akong pasyente, 68 years old, aktibo, kumakain ng maayos, normal ang cholesterol, pero bigla na lang siyang tinmaan ng stroke pagkatapos niyang magising. Walang warning signs. Pagkatapos naming suriin, nalaman naming ang tunay na sanhi ay hindi dahil sa kanyang diet o genetics. Ang tunay na dahilan ay ang kanyang sleep position, kasama na ang ilang habits niya bago matulog. Ako nga pala si Dr. Elena Santos at dito sa episode na ito, tutulungan ko kayong maunawaan kung paano nakakaapekto ang inyong pagtulog sa inyong kalusugan, lalo na sa inyong puso at utak. Alam niyo ba, karamihan sa mga tao ay nag-iisip na ang stroke ay biglaan lang at random na nangyayari. Pero ang totoo, tumataas ang risk mo kapag ang iyong circulatory system ay nagiging mahina. At nagsisimula ito mga edad 50 pataas. Habang tumatanda tayo, ang dugo natin ay nagiging mas malapot sa gabi. Ang blood pressure ay tumatagos kapag gumagalaw tayo habang natutulog. At ang mga simpleng bagay tulad ng posisyon ng inyong liig o puso ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa inyong kalusugan. Hindi natin kontrolado kung kailan tayo makakatulog, pero kontrolado natin kung paano tayo matutulog. At iyan ang mahalaga. Sa episode na ito, tutuklasin natin ang 5 dangerous sleep habits na maaaring magtaas ng inyong stroke risk habang natutulog. Ipapakita ko rin sa inyo ang 2 pinaka-safe na sleep positions para sa inyong utak at puso. At magtuturo ako ng mga simple tips para gawing stroke-proof ang inyong kwarto. Kung mahalaga sa inyo ang inyong utak, puso at kinabukasan, mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ito ang pinaka-importante episode na maririnig nyo ngayong taon. Nakakatakot isipin pero maraming stroke ay hindi nangyayari dahil sa stress. Nangyayari ito habang natutulog ka. Habang dapat ay nagpapahinga ang inyong katawan, may mga hidden habits kayo na maaaring naglalagay ng silent pressure sa inyong utak at puso. Hindi alam ng karamihan, pero ang maliliit na desisyon na ginagawa natin bago at habang natutulog ay maaaring gumambala sa blood flow, magtaas ng pressure sa loob ng ulo, at maaaring mag-trigger ng mga plaque sa ating mga ugat. Pag-usapan natin ang 5 dangerous sleep habits na nakikita ko madalas, lalo na sa mga pasyente na mahigit 60 years old na. Ang una, makakapagulat kayo. Ang pagtulog ng patuwad na walang unan. Ito ay mas karaniwan kaysa sa inyong iniisip. Maraming tao ang naniniwala na ang pagtulog ng patuwad, completely horizontal, walang unan, ay maganda daw para sa spine. Pero para sa mga matatanda, lalo na sa mga may high blood pressure o mild sleep apnea, ito ay maaaring maging dangerous. Ito ang nangyayari. Kapag ang iyong ulo ay pantay o mas mababa pa kaysa sa iyong puso, ang gravity ay nagpapadaloy ng dugo patungo sa iyong itaas na bahagi ng katawan. Hindi ito masyadong problema kapag bata ka pa, pero habang tumatanda ka, ang blood vessels sa iyong utak ay nagiging mahina. Ang posisyon na ito ay maaaring magtaas ng pressure sa loob ng inyong ulo, mabawasan ang oxygen flow, at magbigay ng strain sa maliliit na blood vessels sa inyong mata at utak. May mga pasyente ako na nagigising sa kalagitnaan ng gabi na may malakas na sakit ng ulo, hilo o malabo ang paningin. Marami sa kanila ay hindi alam na ito ay dahil sa kung paano sila natutulog. At ang pinakamasakit dito, ang mga symptoms na ito ay madalas na mga unang warning signs ng mas malalim na problema sa circulation, mini-strokes o microbleeds sa utak. Kaya paano natin ito ayusin? Ang susi ay elevation pero hindi sobra. Inirerekomenda natin na gumamit kayo ng medium height memory foam pillow para bahagyang itaas ang ulo, mga 15 hanggang 30 degrees sa itaas ng puso. Ito lang ay sapat na para tulungan ang venous return na hindi nagbibigay ng strain sa lid. Kung kayo ay may acid reflux o nagsno-snoring, maaari rin kayong gumamit ng adjustable bed na bahagyang nakaangat ang itaas na bahagi ng katawan.
Naaalis nito ang pressure sa diaphragm, mas maayos ang paghinga at binabawasan ang pagtaas ng blood pressure sa gabi. At iyan pa lang ang una. May 4 pa tayong mga silent sleep risks na pag-usapan. Manatili kayo. Tayo naman sa ikalawang dangerous habit. Ang pagtulog sa inyong kanang gilid, lalo na para sa mga taong may problema sa puso. Ngayon, karamihan sa mga tao ay hindi nag-iisip ng 2 beses kung sa aling side sila matutulog. Pero ito ang totoo, ang posisyon ng iyong puso sa loob ng chest cavity ay talagang mahalaga. Kapag nakahiga ka sa kanang gilid, ang timbang ng inyong katawan ay gumagalaw at ang isa sa malalaking ugat sa inyong katawan, ang inferior vena cava, na nagdadala ng dugo pabalik sa puso, ay medyo napipress. Ang ugat na iyan ay tumatakbo sa kanang bahagi ng inyong spine at ang pressure dito ay maaaring pabagalin ang pagbabalik ng dugo na mas pinagpapahirap ang puso para bumalik ang dugo. At huwag nating kalimutan na ang puso ng tao ay bahagyang nakatagilid sa kaliwa. Kaya kapag nakahiga ka sa kanan, ang puso ay napepressed patungo sa chest wall. Ito ay maaaring limitahan ang movement nito, sapat na para mabawasan ang pumping efficiency, lalo na sa mga matatanda na ang puso ay nakastress na. Para sa karamihan ng healthy na tao, ito ay hindi maaaring magdulot ng malaking problema. Pero para sa may high blood pressure, congestive heart failure, o kahit occasional nighttime chest pain, ang posisyon na ito sa pagtulog ay maaaring magpasama ng symptoms. Sa katunayan, ilang cardiologists na yon ay naniniwala na ang chronic right-sided sleeping sa mga taong may cardiac issues ay maaaring magtaas ng nighttime arrhythmias o magdulot ng subtle drops sa oxygenation. Kaya ano ang dapat ninyong gawin kung kayo ay nasa kategory na iyan? Ito ang practical fix. Subukan ninyong matulog sa inyong kaliwang gilid. Ang posisyon na ito ay hindi lang nag-aalis ng pressure sa inferior vena cava, kundi binibigyan din ng space ang puso para mas malayang pumong. At kung nakikita ninyong bumabalik kayo sa dati habang natutulog, may simple trick. Gumamit ng body pillow. Ang pagyakap sa isang firm pillow sa harap mo ay tumutulong na manatili ang alignment ng inyong spine at pinipigilan ang accidental rolling. Mas malalim pa nating pag-uusapan kung bakit ideal ang left side position mamaya. Pero sa ngayon, kung mayroon kayong history ng heart issues, ang pag-iwas sa right side sleeping ay maaaring isa sa pinakasimple at powerful na pagbabago na magagawa ninyo. Sunod naman, ito ang nakikita ko madalas sa mga pasyenteng sinusubukang maging komportable sa gabi. Ang pag-stack ng 2 o 3 unan sa ilalim ng kanilang ulo. Maraming tao ang gumagawa nito, thinking na nakakatulong ito sa breathing o acid reflux, lalo na habang tumatanda sila. Pero ang totoo, ang paggamit ng sobrang daming unan o ng sobrang mataas na unan ay maaaring tahimik na magdulot ng mas maraming pinsala kaysa sa kabutihan. Kapag ang inyong ulo ay sobrang itinulak pasulong o pataas, ang inyong liig ay nagbe-bend ng hindi natural, kino-compress ang blood vessels na tumatakbo sa spine at pataas sa utak, lalo na ang vertebral arteries. Ang mga arteries na ito ay critical para sa paghahatid ng dugo sa brainstem at sa panloob na taina. Kung ang mga ito ay kahit bahagya lang na nare-restrict habang natutulog, hindi mo ito agad mapapansin, pero sa paglipas ng panahon, maaari itong magdulot ng poor circulation, tension headaches, stiff neck, at kahit hilo kapag nagbabago ng posisyon sa umaga. At may mga pasyente ako na nagigising na may stiff neck, tight shoulders, o ang awful na half-head headache, thinking na dahil ito sa stress o pagtanda. Pero pagkatapos ayusin ang kanilang pillow height, ang mga symptoms na ito ay madalas na nawawala sa loob ng 1 linggo. Ganyan ka-powerful ang proper alignment habang natutulog. Ang sneaky dito ay kung paano ang chronic over-elevation ng ulo ay nakakaapekto sa microcirculation sa utak. Sa paglipas ng panahon, maaari pa itong mag-contribute sa maliliit na vessel damage na ginagawang mas vulnerable ang utak sa silent strokes o transient ischemic attacks, ang tinatawag na mini-strokes. Kaya paano natin ito ayusin? Dahan-dahan lang. Gumamit ng isang well-designed na unan, mas mainam ay low to medium height memory foam pillow na bahagyang sumusuporta sa curve ng inyong leg nang hindi nagtutulak ng inyong baba patungo sa inyong chest. At kung talagang kailangan ninyong matulog sa incline, halimbawa dahil sa acid reflux o breathing issues, gumamit ng adjustable bed base o wedge na nagbubuhat ng inyong itaas na bahagi ng katawan ng pantay, hindi lang ang ulo ninyo. Sa ganitong paraan, ang inyong lieg ay nananatiling neutral
at ang dugo ay dumadaloy ng maayos sa mga artery na nagfe-feed sa inyong utak. Minsan, ang pinakamaliit na adjustments, tulad ng pagpapalit ng inyong unan, ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba para sa inyong long-term brain at heart health. Ipagpatuloy natin. Isa sa pinaka-common na sleep positions na nakikita ko, lalo na sa mga matatanda, ay ang fetal position, kung saan ang tao ay nagko-curl up ng mahigpit sa kanilang gilid, ang mga tuhod ay nakatiklop patungo sa chest, at ang baba ay nakatuck-in. Ito ay instinctive, comforting, at kahit soothing emotionally. Pero mula sa circulatory at respiratory perspective, ang posisyon na ito ay maaaring tahimik na mag-set ng stage para sa ilang tunay na issues habang natutulog. Kapag nagko-curl up ka ng mahigpit, ang spine ay yumuyuko pasulong, ang chest ay nagko-compress, at ang lungs ay may mas kaunting espasyo para ganap na lumaki. Sa paglipas ng panahon, ito ay nagreresulta sa shallow breathing sa buong gabi. At kapag nabawasan ang oxygen intake, nabawasan din ang oxygen saturation sa dugo, isang bagay na nagiging mas risky habang tumatanda tayo, lalo na para sa mga may underlying cardiovascular o pulmonary conditions. Tama! Madalas nating hindi napapansin kung paano ang posture habang natutulog ay nakakaapekto sa oxygen delivery sa utak at puso. At sa curled up position na ito, may increased tension din sa leg, balikat at itaas na likod. Ang ganitong prolonged muscle tension ay maaaring mag-compress ng maliliit na blood vessels sa paligid ng cervical spine at base ng bungo na nagreresulta sa poor circulation sa rehiyon na iyan. May mga pasyente ako na nagre-report na nagigising sila na may banayad na sakit ng ulo o neck pain at hindi nila hinihinalaan na ang kanilang paboritong sleep position ang may kasalanan. Kaya inirerekomenda natin ang ilang gentle modifications. Hindi para tanggalin completely ang position, kundi para gawing mas safe ito. Subukan ninyong bahagyang i-straighten ang mga binti sa halip na i-tuck up ng mahigpit. Panatilihin ang spine sa mas neutral alignment at iwasan ang sobrang pag-curl ng itaas na bahagi ng katawan. Ang paggamit ng body pillow o full-length cushion sa pagitan ng inyong tuhod at braso ay makakatulong na mapanatili ang mas natural, relaxed na posture nang hindi nagtitrigger ng coiled up reaction habang natutulog. Hindi ito tungkol sa pagtulog ng stiff. Ito ay tungkol sa pagtulog ng matalino. Ang maliliit na pagbabagong tulad nito ay maaaring magbukas ng inyong breathing, bawasan ang pressure sa puso at utak at pahusayin ang inyong overall sleep quality. Panghuli pero tiyak na hindi bababa sa kahalagahan, ito ang isang habit na madalas na lumilipad sa ilalim ng radar pero may seryosong consequences. Ang pagtulog kaagad pagkatapos kumain ng hapunan o uminom ng alak. Maaaring mukhang walang mali siya sa una, pero para sa mga taong mahigit 60 years old, ang kombinasyon na ito ay maaaring tahimik na mag-set ng stage para sa stroke. Pag-usapan natin ito. Kapag kumakain ka ng malaking meal, lalo na sa gabi, ang dugo ay dinidirect patungo sa digestive system para suportahan ang breakdown at absorption ng nutrients. Pero ito ay nangangahulugan din na mas kaunting dugo ang available para sa utak sa mga crucial nighttime hours na iyan. Sa healthy adults, ang katawan ay nag-a-adapt, pero sa mga matatanda, lalo na sa mga may narrowed arteries o cardiovascular risks, ang redistribution na ito ng blood flow ay maaaring magtaas ng likelihood ng lightheadedness, hilo, o kahit fainting habang matutulog. At kung idadagdag natin ang alak sa picture, mas tumataas pa ang risk. Ang alak ay gumaganap bilang vasodilator, ibig sabihin biglang lumalaki ang blood vessels, na maaaring magdulot ng pabbaba ng blood pressure. Para sa mga seniors, lalo na sa mga may pre-existing plaque o unstable blood flow, ang biglang pabbaba na ito, na sinusundan ng compensatory spikes, ay maaaring mag-trigger ng unpredictable blood pressure swings. Ang mga fluctuation na ito ay delikado dahil sila ay nag-stress ng vascular walls, posibleng magdulot ng rupture sa weakened vessels o bumuo ng mga clots sa mga lugar kung saan ang blood flow ay nagiging erratic. Maaari ninyong makilala ang warning signs. Pagigising na parang malabo ang isip, pumipintig ang ulo, o ang puso ay tumitibok ng mabilis. Hindi lang iyan mga signs ng poor sleep. Maaaring mga symptoms iyan ng circulatory event sa gabi. Ito ang aming payo. Tapusin ang hapunan ng hindi bababa sa 3 oras bago ang bedtime. Bigyan ng oras ang inyong katawan na mag-digest. At kung pipiliin ninyong uminom ng alak, huminto ng hindi bababa sa 5 oras
bago matulog para magkaroon ng oras ang inyong system na mag-stabilize. Pagkatapos ng hapunan, maglakad-lakad. Mga 15 hanggang 20 minuto lang ay sapat na. Ang gentle movement na ito ay tumutulong na mag-promote ng circulation, bawasan ang glucose spikes, at mag-regulate ng digestion. Lahat ng ito ay sumusuporta sa mas safe, mas malalim na pahinga at binabawasan ang inyong stroke risk. Ngayon, tuklasin natin ang isang bagay na maaaring magbago ng inyong buhay simula ngayong gabi. Ang 2 best sleeping positions para sa heart at brain health. Nag-usap na tayo tungkol sa dangerous habits. Ngayon ay oras na para ipakita sa inyo kung paano matulog ng mas matalino, hindi lang mas matagal. Una, ang left side sleeping. Ito ay maaaring makapagulat sa ilan dahil madalas nating iniisip ang pagtulog bilang passive. Pero kung paano mo pinoposisyon ang iyong katawan ay talagang nagbabago kung paano dumadaloy ang dugo, kung paano gumagana ang iyong mga organs, at kahit kung paano nililinis ng inyong utak ang waste. Ang pagtulog sa inyong kaliwang gilid ay lalo na beneficial para sa ilang dahilan. Una, anatomically speaking, ang inyong puso ay nakaupo ng bahagya sa kaliwa ng center sa chest. Kapag natutulog kayo sa inyong kaliwang gilid, binabawasan ninyo ang pressure na dapat pagtrabahuhan ng inyong puso, lalo na sa gabi kapag ang circulation ay medyo bumabagal. Ang resulta, mas maayos ang blood flow sa iba pang bahagi ng inyong katawan kasama na ang inyong utak. Tungkol din ito sa gravity. Sa posisyon na ito, ang inferior vena cava, iyon ang malaking ugat na nadadala ng deoxygenated blood pabalik sa puso, ay nasa mas favorable position. Mas kaunting compression at nakakatulong iyan sa puso na mas efficient na magtrabaho na may mas kaunting strain. At hindi lang sa circulation humihinto. Isa sa pinaka-fascinating na discovery sa sleep science sa nakaraang dekada ay tungkol sa glymphatic system, ang waste clearance system ng inyong utak. Isipin ninyo ito bilang night janitor na nag-sweep ng toxins at waste proteins habang natutulog kayo kasama ang amyloid beta, ang compound na nakalink sa Alzheimer's. Ang mga studies ay nagpapakita na ang brain cleaning process na ito ay pinakamahusay na gumagana kapag natutulog kayo sa inyong kaliwang gilid. Bakit? Ito ay tungkol sa fluid dynamics at kung paano nagdradrain ang lymphatic at glymphatic fluids. Ang side sleeping, lalo na sa kaliwa, ay nag-promote ng mas efficient cerebrospinal fluid flow. Binabawasan ang risk ng build-up na maaaring makasama sa neurons sa paglipas ng panahon. May good news din para sa sinumang nakikipaglaban sa acid reflux. Ang left side sleeping ay tumutulong na panatilihing nasa itaas ng stomach acid ang junction sa pagitan ng tiyan at esophagus na binabawasan ang nighttime reflux symptoms. Ito ay game changer para sa mga may GERD o sa mga nagigising na naguubo o may masakit na lalamunan. Kung nakaranas na kayo ng nakakasunog na pakiramdam sa inyong chest pagkatapos ng late meal, ang pagtulog sa inyong kaliwang gilid ay maaaring makatulong sa inyo na mas komportableng matulog at protektahan ang inyong cardiovascular system sa proseso. Kaya iyan ang position number 1, left side sleeping. Pero paano kung ang left-sided sleep ay hindi komportable para sa inyo? O marahil kayo ay may joint issues o shoulder pain na ginagawang mahirap na humiga sa ganitong paraan? Iyan ay nagdadala sa atin sa ikalawang best position at gumagana ito para sa malawak na iba't ibang health conditions, lalo na para sa blood pressure regulation at circulation. Ang ikalawang posisyon, ang pagtulog sa inyong likod na may slight elevation. Hindi ito nakahiga na flat na parang board at hindi rin ito naka-prop up na parang nanunood kayo ng V. Ito ay isang gentle incline na nagtataas ng inyong itaas na bahagi ng katawan mga 15 hanggang 30 degrees. Maaari ninyong makamit ito gamit ang wedge pillow, adjustable bed, o kahit stack pillow setup na hindi pumipilit sa inyong leg sa awkward position. At bakit gumagana ito? Una, nag-promote ito ng balance pressure sa buong katawan. Kapag natutulog kayo sa inyong likod na may slight elevation, ang inyong dugo ay mas madaling bumabalik sa puso, lalo na mula sa ibabang bahagi ng katawan. Iyan ay major benefit para sa mga taong may poor circulation, namamagang binti, o chronic venous insufficiency. May neurological benefit din sa slight head elevation. Ang intracranial pressure o pressure sa loob ng ulo ay maaaring mabawasan. Binabawasan ang chance ng small vessel rupture o microstrokes sa mga taong may fragile blood vessels o hypertension. Iyan ay lalo na mahalaga para sa mga seniors
kung saan kahit maliit na hemorrhages sa utak ay maaaring magdulot ng long-term cognitive decline. Dagdag pa, bumubuti ang breathing sa posisyon na ito. Para sa mga taong may congestion, sinus issues, o mild sleep apnea, ang pag-elevate ng ulo ay maaaring magbukas ng airway, bawasan ang snoring, at bawasan ang risk ng oxygen desaturation sa gabi. Ibig sabihin mas maayos ang oxygen delivery sa utak at muli, ibig sabihin stroke protection. Ngayon, isang maliit pero mahalaga tip. Ay elevate din ang inyong tuhod ng bahagya. Maglagay ng maliit na unan sa ilalim ng inyong tuhod para tulungan na alisin ang pressure sa inyong lower spine, panatilihin ang natural spinal curvature at bawasan ang lower back pain. Ang kombinasyon na ito, elevated head at bahagyang raised knees, ay lumilikha ng zero gravity-like posture na binabawasan ang pressure sa mga key joints at vessels. Pero ito ang totoo, hindi lahat ng posisyon ay gumagana para sa lahat ng tao. Kung mayroon kayong sleep apnea, halimbawa, ang back sleeping, kahit may elevation, ay maaari pa ring mag-trigger ng airway collapse. Sa case na iyan, mas mabuti ang side sleeping. Kung mayroon kayong heart failure, ideal ang left side. Kung mayroon kayong shoulder arthritis, ang back sleeping ay maaaring mag-alok ng mas maraming relief. Ang key takeaway ay hindi pumili ng best position indoor, kundi ang best na isa para sa inyong katawan. At huwag kalimutan ang big picture. Kahit ano ang inyong posisyon, ang sleep duration at quality ay mahalaga rin. Mag-target ng 7 hanggang 8 oras ng uninterrupted sleep. Iyan ang oras na ginagamit ng inyong katawan para mag-regenerate ng blood vessels, mag-balance ng hormones, mag-repair ng tissues, at panatilihing in check ang inyong nervous system. Kaya ito ang aming recommendation. Magsimula ngayong gabi. Ayusin ang inyong unan. Subukan ang pagtulog sa inyong kaliwang gilid o i-elevate ang inyong itaas na bahagi ng katawan. Bantayan kung paano kayo pakiramdam. Ang maliliit na pagbabago sa kung paano kayo natutulog ay maaaring magdulot ng malalaking pagbabago sa kung paano kayo tumatanda. At tandaan, kung paano kayo natutulog ay kapantay ng kahalaga sa kung gaano katagal kayo natutulog. Ang inyong puso, utak at buong vascular system ay magpapasalamat sa inyo para dito. Okay, naglakad na tayo sa science at sleep positions. Ilipat natin ang ating pansin sa isang bagay na kapantay ng kahalaga, ang inyong bedroom environment. Dahil ito ang totoo, maaari kayong matulog sa tamang posisyon, pero kung ang inyong tulog ay poor quality, fragmented, o puno ng hidden stress signals, ang inyong utak at puso ay nasa risk pa rin. Kaya ito kung paano gawing stroke-proof ang inyong kwarto. Una, panatilihing cool ang inyong kwarto, ideally sa pagitan ng 18 hanggang 20 degrees Celsius. Ang mas malamig na environment ay tumutulong na bumaba ang inyong core temperature na essential para sa malalim, restorative sleep. Tumutulong din ito na mabawasan ang nighttime blood pressure, binabawasan ang strain sa delicate vessels sa inyong utak. Susunod, alisin ang blue light pagkatapos ng shamvith. Ibig sabihin phones, tablets, TCEF at harsh overhead lighting. Ang blue light ay nag-suppress ng melatonin at nag-delay ng onset ng deep sleep stages, lalo na sa mga isa kung saan nililinis ng inyong utak ang plaque, nag-stabilize ang inyong heart rate at bumababa ang inflammation. Pagkatapos, gumamit ng proper neck support. Ang isang unan na sumusuporta sa natural curve ng inyong leg ay maaaring gumawa ng massive difference sa blood flow sa utak. Iwasan ang sobrang flat o excessively high pillows. Nag-usap na tayo tungkol dito kanina. Ang memory foam pillow na may cervical contour ay isang magandang investment. Panghuli, alisin ang disruptive noises. Ang biglaang tunog ay maaaring mag-jolt sa inyo palabas ng deep sleep, nagtataas ng heart rate, nag-spike ng cortisol, at lumilikha ng tinatawag nating micro-stress events na maaaring hindi ninyo matandaan. Pero ang inyong vascular system ay tiyak na nakakaramdam. Gumamit ng earplugs o white noise machines kung kinakailangan. At kung kayo ay isang tao na gustong kumuha ng mga bagay ng mas malayo, pag-usapan natin ang nighttime health tracking. Dahil ang inyong katawan ay nagbibigay sa inyo ng signals kahit habang natutulog. Kailangan lang ninyo ng tools para mahuli ang mga ito. Una, subukan ang overnight pulse oximeter DA-2 monitor. Ang maliit na device na ito ay nag-clip sa inyong daliri at sinusubaybayan ang oxygen levels.
Kung ang inyong oxygen ay bumababa ng paulit-ulit sa gabi, maaari itong mag-signal ng sleep apnea o poor circulation, pareho ay nagtataas ng stroke risk. Susunod, i-track ang inyong AT, heart rate variability, gamit ang smartwatch o sleep ring. Ang mababang AC sa gabi ay maaaring sumasalamin ng autonomic nervous system stress, madalas dahil sa inflammation, high blood pressure, o metabolic issues. Ito ay isang early marker ng poor recovery. At sa wakas, magsulat ng simple sleep journal. Isulat kung paano kayo pakiramdam bawat umaga. Pakiramdam ba ninyo ay groggy, may sakit ng ulo, pamamanhid sa mga kamay, bahagyang hilo? Ang mga ito ay maaaring mga subtle signs ng microstrokes, poor oxygenation, o circulatory stress habang natutulog. Bumalik tayo sandali. Karamihan sa mga tao ay nag-iisip lang ng sleep posture sa terms ng back pain o comfort. Pero tulad na nakita natin ngayon, ang pagtulog ng mali ay maaaring tahimik na magtaas ng inyong risk ng stroke, lalo na pagkatapos ng 60. Nakakaapekto ito sa blood flow, oxygen delivery, vascular pressure, at kahit sa toxin clearance sa utak. Ang ganda ng lahat, hindi kayo kailangan ng reseta. Kailangan lang ninyo ng awareness. Baguhin ang isang habit, isa lang, at ang inyong stroke risk ay maaaring bumaba ng malaki. Tama, huwag i-underestimate ang power ng maliliit na nighttime changes. Mas maayos na sleep position, mas maayos na environment, mas maayos na data. Hindi lang kayo nag-prevent ng stroke, nag-i-invest kayo sa brain longevity, cognitive clarity, at mas malusob na cardiovascular system para sa mga taon na darating. Kaya ngayon gusto namin marinig mula sa inyo. Anong posisyon ang karaniwang ginagamit ninyo sa pagtulog? Madalas ba kayong nagigising na pagod o may brain fog? Ibahagi ang inyong karanasan sa comments. At huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe kung nakatulong sa inyo ang episode na ito. Makikita namin kayo sa susunod na may higit pang kaalaman tungkol sa pag-prevent ng stroke, memory decline, at pagbabalik ng vitality pagkatapos ng 60. Ingat po kayo at matulog ng mabuti.